Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa aming YouTube channel, Farm TV Realty Lopez. This is Lewis, one of your site locators today. At ngayong araw ay nandito tayo sa bayan ng Mulanay, Quezon. Meron tayong isa-site na property na may sukat or lawak na 30 hectares or 30 hektarya. So, ang property natin ay may 500 meters na frontage sa National Road. As you can see, ito yung National Road natin. Ayan. So, yung frontage ay magsa-start doon pa sa banda doon. Medyo malayo na. Dito lang tayo nagpunta since andito yung pinaka-kinausap namin about sa property. Okay. So, again, yung pinaka-start ng frontage is doon pa. Medyo malayo-layo pa. And then, papunta pa doon. So, pasensya na po sa konting ingay dahil nga katabi lang siya ng National Road. So, anyway, yeah. Itatry namin ilibutin kayo sa pinaka-property. Although, hindi na namin siguro malilibot lahat dahil may kalakihan ng property. Pero, papakita natin yung mga ilang-ilang part ng property. Okay, so yung pinakita ko naman kanina na nakamotor kami, ayun yung pinaka-frontage ng property na 500 meters. Pero hindi pa yun yung kabuuan, okay? So, kasi hindi pa natin napuntahan yung kabilang part. Anyway, ito yung pinaka-start ng property natin. Pag ganun siya, guys. Pag ganun. So, yung pinaka-start ng frontage is dun daw sa may school ng Mulanay. Okay. Itong property natin, guys, is TCT title na EJS or extrajudicial settlement. Sa town proper ng Mulanay is may mga 14 kilometers pa ang layo. And as you can see, may mga puno ng niyog. Ang sabi is around 6,000 or 6,000 puno ng niyog ang meron dito sa property natin. Also, pwede rin daw hati-hatiin yung property ng pa 10 hectares. So, if medyo nalalakihan kayo sa 30 hectares, pwede namang 10 hectares lang. Ganun. So, ang kagandahan dito sa property is, since, katabi nga lang siya ng kalsada, sobrang accessible siya. Meron ding parang elementary school yung nakita namin or yung pinaka-start ng property. Siguro hindi na rin namin kayo maililibot sa kabuuan ng property, pero at least may idea kayo kung anong makikita niyo sa property.
niya, yung tulog doon sa kabilang yung lubang yung pagkaibabaw doon. Yan ang nag-iilog kasi dyan. Bababa. Hanggang saan po yung ano na to? Hanggang saan po yung dulo? Ay malayo, doon sa kabila pa. Sa kabila pa po. Oo, layo pa yan. Doon sa ano na yung kahoy na yun, pag ganyan. Hanggang papababa pa ganun yan. So, lawak pa niyan. Hanggang doon sa kabila. Mamaya puntahan yung kabila doon yung may palaya. Dito niyo mamaya. Dito naman, meron na Okay. So, meron din dito palayan, tubigan, or pitak. Mga nasa 2 hectares daw. Property natin is ay hanggang din pa sa kabila ng bundok na yan. As I think you can imagine naman, di ba, how big the 30 hectares is. Hindi ko lang alam kung ito ay ano, kung ito ay kukuhanin ng barangay itong gawa ng malapit sa barangay ay unahin nag-aanos ka na Meron din ditong mga kabahayan, pero sabi sa amin ay yung may-ari na daw mismo ang bahala dun sa mga nakatira dito sa property. So wala naman na kayong iisipin about that. Meron din dito mga hardwoods like antipolo, jumelina, mga ganon. Mga fruit berries, merong star apple, guyabano. Ayan, mga puno ng niyog. Okay. So again, malawak talaga yung property. As you can see, ayun, sakop pa rin yun ng property natin. Again, 30 hectares. Just try to imagine how big that is. Okay. Yeah, pasensya na kung hindi namin kayo malilibot sa kabuuan ng property. Kasi if ever, aabutin tayo ng siyam-siyam. But at least, you already have an idea kung alin dyan yung mga sakop ng property. And later, tatry natin tingnan yung pinaka mga tubigan ng property natin. Okay guys, so nandito na tayo sa kabilang part ng property. As you can see, dito naman maraming sagingan. I mean, maraming puno ng saging. Yung pinaka-boundary niya dito is may sapa doon. Yan. Sapa yung part na yan. Tumawid ako dyan. Ito na yung tubigan or palayan. Malayo pa yung papagong pa yan ay. Malayo pa. Okay. Gaano po kalaki yung tubigan? Ha? Ilang hektarya po yung tubigan? Wala ko yung hektarya yan eh. Baka mga dalawa lang yan. Kapag ganun pa yan ay. Ilaya papunta ron. Start doon sa may antipulong tinanong. Doon, may antipulo doon. Kanina. May kasama ba tong ilog or boundary lang? Boundary. Boundary na ilog. Pero may sapa-sapa po yung Meron pa rin doon. sakop na bunong. Wasa ko pa din ang property. Okay. Papunta pa doon. Itong tali tubigan ito eh. Ay, hindi maganda ang nila eh. Ibig sabihin, iba yung nagamit rin yan ay, iba na naman ko dyan, iba dito. Ayaw bigyan ng tubig dito sa baba. Hindi ginawa yung ano. Yan ang sabi na. Meron dito sa kabilado na. Pagdating ko po yan. Ano kapag malayo, hanggang sa may barangay pa yan. So, pumunta pa tayo sa banda rito. Again guys,
So just try to imagine kung gaano kalaki yung 30 hectares. So ito daw part nito is dating tubigan talaga. Pero ginawa na lang ng sagingan. But itong part nito is still tubigan pa din. And mga nasa 2 hektarya daw yung tubigan. So hanggang doon pa yan, hanggang doon pa. Basit. Maliit? May gano'n po yung siya sahin. Ah, May yung sahin. oo. Parang wala na dito. Ito po, boundary lang po. Boundary yan, ilog. Mula dito, basta yan yung yugong na, kasama yan. Papagod na yun sa may antipulo doon. Okay. Ikaw rin na solid na taliman na yan kapag Yan, so itong income nito is yung pinaka-boundary ng property. yung picture ang medyo may ilog na yan. Ayan, so itong mga niyugan na to, papunta doon yung pinaka dulo ng property, yung pinaka frontage. So later, try natin ipakita kung yung pinaka dulo ng frontage ng property. Pantayan, ano? Oo, ay talaga. Para sakop lahat. Okay, so again guys, if may mga katanungan kayo, mga inquiries, wag na wag kayong mahiyang tumawag or mag-text sa mga numero na nasa itaas. Again, this is Luis, one of your site locators today. Thank you so much and see you next vlog. Bye!